Magandang gabi sa inyo mga bossing. So, matesting tayo ng ating ginagawang unit. So, ito na yung ating binubuo mga bossing. Yan po yung ating PDC double inductor mga bossing. So, harap natin. Mga bossing. So, ayan. So, mga bossing, ito nga pala mga bossing yung PDC type na double inductor. So, kanina, nilagyan natin ito ng 4 yung SCR. So, kanina tinisting ko na to. Kaso nga lang, hindi siya kumbaga maragalhal yung kanyang power. So, kaya tinanggalan natin isa para maging solid pa yung kuryente. So, hindi siya nagiging balance. So, ayan. Testing natin mga boss. Testing tayo mga boss. So, kabit muna natin sa battery. So, ito ba nga lang mga bossing yung meron po siyang LCD, ano? So, linisin muna natin pala yung bago natin tayo mag-testing. Linisin muna natin yung ating unit. Ay, kahapon pa bossing. Kahapon tayo pagupit. Kahapon pa tayo bagong gupit bossing. Pagupit tayo at nang medyo itsurang tao naman. So, kabit natin mga bossing. Tapos, syempre, may yung switch natin, yung trigger natin. So, kinabit ko na kasi kanina yung yung mga wire natin para hindi na kayo masyadong maghintay mga bossy. Tapos, syempre, bago tayo magkabit ng unit, sa direct sa battery, syempre, yung test valve natin mga bossy. So may mga nagtatanong bakit ako gumagamit lagi ng ganito, ng test valve. Ito po ay ginagamit ko pang test natin muna kasi kahit naggamit tayo ng tester na doon sa unit, double check natin, triple check yung ating PDC or kaya IGBT. So dapat meron din talaga tayong test valve para pag kabit natin sa battery, kung may shortage yung unit or may nagkadikitang hinang, malalaman natin din talaga doon sa valve. Kung di pa natin trigger, nag-o na. So ito po yung napakahalaga kami dito sa akin at dahil ako'y maker, napaka-importante nitong bombilya ito. Sa iba wala lang ito, pero kami sa akin ito ay napaka-importante. Ito po yung test valve namin. Test valve ko kung mayroong shortage yung unit bago ako mag-direct sa battery. Yun yung purpose nito mga bossing. Direct tayo. Tapos ito mga bossing para makita ninyo. Inaantay ko nga bossing yung payment ko eh. Yan. So ito mga bossing yung ating yung frequency. Yan. Nakakita po ninyo yung hertz. Yan. Kung gusto bawasan,
Yan, kita po ninyo mga bossing. Bawasan natin. Lagay muna natin sa pinaka-low ng unit. Ano? Yung hertz nito mga bossing hanggang 360 ano. Lagyan sa pinaka-low. Yung pinaka-low ay 30 Hz ano. Yan. Tapos pag trigger ka ng pag nagpinares mo yung ating potentiometer, yan, lipat mga bossing ano. Yan. Tapos yung sa gitna, flip-flop. Yan. Yan. Tapos yung isa, yung hertz din ito naman po yung mixing na nakapix na yung flip-flop. Tapos dito ma-adjust mo naman yung frequency. I-adjust natin sa pinaka-low nitong isang mode. Yung sa isang mode mga bossing nasa dulo po yung ating indicator na lights. Ito po hanggang pinaka-low po nito 100. Yan. Tapos yung isa naman po steady lang yung kuryente niya. Adjust natin mga bossing para sa lagay lang natin ng 130. Yan. Steady lang. Okay lang, mas walang problema. Yan. Tapos yung naka-steady, pwede natin lagay sa flip-flop. Yan. Tapos yung isang mode, yan. Just tayo. Ito yung isang mode mga bossing, hanggang, ano ba ito? 240 lang yata. 240 Hz. Yan. Siyempre, tapos meron din tayong flip-flop. Delay of one. Kung kabaligtaran yung kabit natin. Yan. Puwingan tuloy ako. Ayan. So ito mga bossing, yung orange na po ito mamamalay. Paglagay natin yan sa aparato ano. Yung blower natin mga bossing, ano po ito? Mga 30 to 40 seconds magpatay na po yung ating delay of one. Ano mga bossing? So parehas po yun, yung inductor po yung gumagana mga bossing, parehas po yan gumagana. Ayan. Isang mode. Ayan. Ito po yung gusto nyong gumamit, ayan yung gumamit ng flip-flop. Ito po, pwede po ito, isang mode natin. Ang pinaka, yung sa isang mode mga bossing, 360. Ayan. Tapos, adjust tayo ng ating trigger muna natin. Para makita nyo mga bossing ng ating unit, nilipat ko lang yung ating cellphone mga bossing. Magandang gabi rin po sa iyo, boss. Ayan ko lang mga bossing. Yan po yung aparato natin na PDC double inductor LCD type mga bossing. Flip-flop. Ayan. Gusto ng konti ng protect.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Trigger yung ano natin, flip-flop, protect. So, adjust tayo ng baba natin ito. Baba natin yung ating power, yung hertz natin. Ayan. Yung dalawa natin na, ito. Ayan. Yung isa pala. Yung isang, mga bossing, yung isang halogen light natin, baka yung trigger, ay yung switch, nawala kasi, wala. Ayusin natin yung ating kakakabit dun sa terminal. Wireless connection. Panis na panis yan mga bossing. 10,000 watts kaya yan. Tapos, flip-flop mga bossing. Ayan. Yung isang modes. Ito yung isang modes mga boss. Ayan. Ito yung pinaka-pull po nito, 240 Hz. Ayan, Tapos yung isang mode ay hanggang 360 mga bossing pinaka-power. Ito po yung walang flip-flop, steady lang. Adjust natin na pinaka-sagad. Sa kalakas mga bossing. Tapos yung pinaka-low nito mga bossing, yung dito mga bossing, kahit yung 200 Hz pa lang, malakas na yun kahit pa 150, malakas na sa tilapia yan. So, mga naghahanap po ng malalakas na aparato mga bossing. Ito po mga boss. Ito po yung pinaka-low mga bossing, 30 Hz po, 30 Hz. Ayan. Pinaka-low niya. Sagad na yan. Tapos, pwede mo lagyan ng flip-flop. Ayan. Ayan. Isang mode. Ayan. Bago. Ito tayo. So yung unit natin mga bossing, goods na goods. Pwede po yung gamitin natin doon sa unit ay na battery ay 12 volts 25 Ah above 12 volts 38 Ah 42 Ah hanggang 52 hanggang 100 or kaya lipo for mga bossing, depende po kung anong gusto niyo gamitin na battery, basta 12 volts yung supply at pinaka mababa ay 25 Ah. Tapos yung hanggang 100. Flip-flop. Ayan. Napakalakas mga bossing. Tapos yung isang modes na isang naman ay ito naman ito. Kung ayaw naman ng may delay, ito isa. Baliktad. Ito gata. Ano ba yun? Ito gata. Kabila. Yan, kabila pala. Kung ayaw naman ng may delay, pwede naman sabay sa trigger yung blower natin. Yan. Pero para sa akin, mas gusto ko pa yung yung may delay. Ayan. Sa pinakalaw, kung gustong matipid po yung mas matipid sa kain ng battery, kung nandito ko sa isang modes nito, pinakalaw niya 100.
Yung isang pinakalow nito ay yung 30 Hz. Kung gusto mo mas matipid pag kumain mas matipid sa battery, at hindi ka naman magtitilapya, dalaghito, hipon lang hulihin mo, pwede mo naman i-30 o kaya 50, ganyan. 50 Hz. Ayan. Wala po dito mga sinabi mga bossing yung susan saka yung inverter. Wala po sinabi sa mga gawa natin mga bossing, malalakas po ito. Patay yung unit. Pag nagdikit, patay yung unit. Patay po yung unit, ano? Ayan. So, yan po yung protect natin, mga bossing. Pag nagdikit po yung output, patay yung unit. Ayan. Flip flop. Ayan. Adjust tayo, mga bossing. Ayan. Lulubat ng ating battery, mga bossing. Yung battery natin. Ayan. Lulubat na. Pwede pa natin ito na-charge. So, yun lang. Yun po yung aparato natin. Power. Goods na goods. Ang po yung aparato natin, mga bossing. PDC 8 MOSFET HY400. Ito po ay order ni Boss Romel Calostes. Ito po ay special order niya. Ito po ay double inductor, mga bossing, pa-customize ni bossing, double inductor yung pinalagay niya. Yung original kasi natin ito single inductor lang, mga bossing. So ayun lang. So lubat na yung ating aparato, yung battery. Yan ang tunog niyan, mga bossing, lubat na. So, kailangan natin i-charge. So, yun lang, mga bossing. Sa mga gusto pong magpagawa, ay PM na lang kayo, mga bossing, So, yun lang. Power. So, sunod naman natin gagawin ay PDC ulit na DB3 version naman, mga bossing. DB3 version na HY400 din. I-porto din. Ito na yung parent core natin, yung ni-rewind natin. So, yun naman gagawin natin. So, sasabayin ko na din siguro pagkagawa natin noon, saka ko gagawan sila ng box para dire-diretso yung tabas natin ng fiber. Para dire-diretso ang natin ng gawa ng bahay nung dalawa nating order sa atin na PDC na unit. So, kung gusto nyo punit nyo ganito din na unit na HY400 8 MOSFET IGBT type, meron din tayo, mga bossing. So, ganito po yung natin, yung design po natin ng IGBT, mga bossing. Yan po yung IGBT, mga bossing. Ayan. Ito po yung PDC, mga bossing. Ganito po yung naman yung PDC type. Ayan. Ito po yung IGBT naman. Mga bossing, yung pagkakaiba nila. Yan. Power. So, di tayo masyado tatagal sa live ngayon. Gawa ng
Marami pa tayong gagawin na unit. So, sunod natin naman yung PDC ulit na isa. So, yun naman po ay DB3 version mga bossing. Wala po yung wala po yung ganito, wala po yung LCD. Wala pong LCD control yun. Yun po ay DB3 version mga bossing. So, yung mga magtatanong kung saan po yung location ko, kung saan na mabibili, yung location ko mga bossing ay Camarines Norte po ako. Yung ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Through JNT po ako nagpapadala ng unit. At ang modes of payment po natin ay sa GCash mga bossing. Yung mga may specific down payment po tayo dito sa PDC type natin mga bossing. Pero dun po sa IGBT na pinakita ko sa inyo, wala pong down payment. Yung kayo po mapagawa ay cash po talaga din yung babayaran. Kung kayo mapagawa ng ganong unit, ganong type. Ito po, may down payment tayo dito. Iba po kasi yung parts noon, saka yung parts nun dito, yung sa output niya. Pero yung sa parts ng HY Pro 008, same sila. Pero yung sa rewind and then yung power nun, magkaiba sila. So, yun lang mga bossing. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ay, teka lang. Ano ba yung may magtatanong, siyempre, ano ba yung pagkakaiba ng PDC saka sa IGBT? Yung pong IGBT mga bossing, meron po yung, kung yung magre-request kayo, mapapagawa nyo meron pang tabsing, pang alat, pang tabang. Meron po nun, At yung PDC type naman po ay pantabang lang talaga ito. Pero kung gusto naman po ninyo IGBT na pantabang lang, ay meron din po tayo. So magkaiba naman sila ng connection. Yung IGBT may pangalat at yung IGBT pantabang lang talaga. So yun lang mga bossing. So maraming salamat po sa panonood. Yun lang mga bossing, para nakita tayo ng live saglit para makita nyo yung ating aparato ng live tayo. So yun lang mga boss, at maraming salamat po sa panonood. Message na lang po kayo kung gusto po nyo magpagawa ng aparato. Salamat po.